Anak ko at ang kanyang asawa ay iniwan ako sa paliparan na parang basura. May dalang 50 piso lamang, at naglakad palayo habang tumatawa. Ako si Cadelino Aquino, 74 taong gulang, 3 purple-haired mula sa Vietnam. Ang hindi alam ng anak kong si Harito, at ng asawa niyang si Lisaya, nang ninakaw nila ang bahay ko ay simple. Ang matandang marino na ito, na tila wasak, ay 3 hakbang na nauna sa kanila sa loob ng maraming buwan. Akala nila, madali lang pekin ang pirma ko sa mga papeles ng ari-arian. Akala nila, ginawa akong masyadong magulo ng aking ETSC para lumaban. Akala nila, tatatak ang pagsabi nilang baliw ako sa harap ng mga kapitbahay. Kinunan pa nila ng video ang mga episode ko para patibayin ang kaso nila. Pero ito ang mangyayari kapag kinakalaban mo ang isang nakaligtas sa 3 paglilingkod sa impyerno. Malalaman mo ang pagkakaiba ng wasak at hinasa sa labanan. Sa loob ng 3 taon, hinayaan ko silang isiping sila ang panalo. Hinayaan ko silang gastusin ang pera ko. Hinayaan ko silang planuhin ang hinintay ko sa isang home para sa matatanda. Habang dokumentado ko ang bawat kasinungalingan, bawat ninakaw na piso, bawat malupit na tawa. Dahil minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang magalit, kundi ang makaganti sa harap ng 800 katao sa araw ng paggunita. Mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman ko kung saan ka nakatutok. Ganito ko ginawang pagkabigo ang kanilang kasakiman. Isang naitalang pag-uusap sa bawat pagkakataon. Balikan natin kung saan nagsimula ang bangungot na ito. 3 taon na ang nakalipas, pagkatapos mamatay ang asawa kong si Eraida sa cancer. Lumipat ako kina Harito at Lisaya sa Pagetville, Hilagang Carolina. Kinumbinsi nila ako na pansamantala lang ito. Hanggang makabangon ka ulit, tatay. Dapat alam ko na noon pa. Akin ng bahay. Binili at binayaran noong 1,987 gamit ang aking pensyon sa Kapansanan. Nagkakahalaga ng 285,000 piso ngayon. Pero pumirma ako ng mga papeles na hinayaan si Harito na hawakan ang mga bayarin habang nagluluksa ako. Pinagkatiwalaan ko ang nag-iisa kong anak. Nagsimula ang kahihiyan sa maliliit na bagay. Irapan ako ni Harito kapag ininom ko ang gamot ko sa ETSC. Sertilina 100 mg. Prazosin 2 miligramo. Oras na naman ng gamot, tatay, anunsyo niya kay Lisaya. Magpapalitan sila ng tingin. Alam mo na yung mga tingin na yon. Kapag may malakas na ingay na nagpapalala sa mga episode ko, lumalala si Harito. Pagsarado ng pinto ng kotse. Pag-alarma ng kanyang BMW. Kahit ang truck ng basura tuwing Martes ng umaga. Dudukot ako, nanginginig ang kamay, parang ibinalik sa mga palayan sa Vietnam. Ayan na naman ang matandang baliw, sabi ni Harito, na para bang naglalaro ng mga pelikula sa digmaan. Sinimulan ni Lisaya na kunan ako ng video gamit ang kanyang iPhone 15 Pro. Para sa iyong kapakanan, sabi niya, kung sakaling kailanganin naming patunayan na nahihirapan ka. Paulit-ulit akong humingi ng paumanhin sa pagkibot, sa paghingi na babaan ng tea, sa pag-iral ko. Pasensya, anak. Alam ko mahirap ako. Hindi ka mahirap, tatay. Wasak ka. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa anumang shrapnel na natanggap ko noong 69. Pinakain nila ako ng mga tira-tira sa mga platong papel, habang ginagamit nila ang magagandang pinggan na pinili ni Eraida. Nakaupo ako sa kusina na parang katulong. Nakikinig sa kanilang plano para sa hinintay sa bahay ko. Kapag nakuha na natin ang titulo, maaari na nating i-refinance, bulong ni Lisaya. Baka makakuha pa tayo ng pool na gusto natin. Narinig ko ang lahat, pero nanahimik ako. Ang mga appointment ko sa EA ay naging bala nila. Hindi na siya makapagmaneho papunta sa doktor. Sabi ni Harito sa mga kapitbahay. Nawawala ang memorya. Lumalala ang ETSC. Wala sa mga ito ang totoo. Ang aking pagsusuri sa kakayahan mula kay Yar. Patricia Hizon ay malinaw. Ganap na gumagana, banayad na karamdaman sa pagkabalisa. Maayos na kontrolado ng gamot. Pero hindi ibinahagi ni Harito ang ulat na iyon sa sinuman. Kinontrol nila ang aking koryo, mga tawag sa telepono, kahit ang aking mga pahayag sa benepisyo ng veterano. Kami na ang humahawak sa pananalapi ni tatay, sabi ni Harito sa mga tao. Naguguluhan siya sa mga numero. Naguguluhan. Ako pa ang nagbabalanse ng libro bago pa siya isinilang. Ang pinakamasakit ay ang panonood sa kanilang paggastos ng pera ko. Ang lease ng BMW ni Harito, 720 piso buwan-buwan. Ang mga pamimili ni Lisaya, mga mamahaling bag, mga magarbong hapunan, lahat iyon ay siningil sa account na hinawakan nila para sa akin. Amin din ang pera. Paalala ni Lisaya sa akin nang kinwestiyon ko ang 1,100
500 pisong singil sa Nordstrom. Kami ang nag-alaga sa iyo. Ang ibig sabihin ng pag-alaga ay nagmaneho ako ng 15 taong gulang na Honda Civic, habang sila ay nagpapakitang gilas sa mga mamahaling sasakyan. Nangangahulugan itong nagputol ako ng mga kupon, habang sila ay umorder ng DoorDash gabi-gabi. Pero ito ang hindi nila naintindihan tungkol sa mga marino. Una kaming nagmamasid bago kumilos. Ang bawat malupit na komento ay napunta sa voice memo API ng aking telepono. Ang bawat pang-abuso sa pananalapi ay maingat na dokumentado. Ang bawat nawalang koreo ay naipotokopya ko na. Tinuruan ako ng aking dating unit ng pasensya. 3 paglilingkod sa Vietnam ang nagturo sa akin ng estratehiya. At tinuruan ako ng aking mga kapatid sa Yebli na ang ilang laban ay karapat-dapat ipaglaban, kahit gaano kakatanda. Akala ni Harito, ang nanginginig kong mga kamay ay nangangahulugang kahinaan. Akala niya, ang tahimik kong pagtanggap ay nangangahulugang pagkatalo. Malalaman niya ang pagkakaiba ng pag-urong at taktikal na posisyon. Pero una, kailangan ko siyang hayaang isiping nanalo na siya dahil kapag mas malaki ang pakiramdam nila, mas malakas ang bagsak nila. At si Harito ay malalaglag mula sa napakataas na lugar sa Enero 2024 dahil naintindihan ko ng eksakto kung ano ang hinaharap ko. Hindi na ito tungkol lang sa bahay. Ito ay tungkol sa lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng isinakripisyo ko, at lahat ng natitira sa akin na maaring mawala. Malupit ang mga pusta sa pananalapi. Ang bahay ko, binili gamit ang dugo mula sa 3 Purple Heart, ay nagkakahalaga ng 285,000 piso. Nakipag-ugnayan na si Harito sa 3 kumpanya ng mortgage tungkol sa refinancing. Natagpuan ko ang mga aplikasyon sa kanyang email nang iniwan niyang bukas ang kanyang laptop. Pero ang bahay ay simula pa lang. Ang aking pensyon mula sa kontratista na militar sa Lockheed Martin, na nakuha sa loob ng 25 taon sa pagpapanatili ng mga eroplano, ay umabot na sa 1.3 milyong piso. Akala ni Harito at Lisaya, nabubuhay ako sa Social Security at food stamps. Wala silang alam tungkol sa nakalock na account. Kung magdagumpay sila sa pagdedeklara sa akin bilang hindi kompetente, makokontrol nila ang lahat, ang bahay, ang pensyon, kahit ang aking mga bayad sa kapansanan mula sa Purple Heart. 1,250 piso buwan-buwan. Mapupunta ako sa isang stateron na nursing home, habang sila ay namumuhay na parang royalty gamit ang pera ko. Ang mga pusta sa lipunan ay mas masakit. Ang Pagetville ay isang bayan ng militar. Kilala ng lahat ang isa't isa. Kung kumalat ang balita na hindi ako kompetente sa pag-iisip, na hindi ko kayang pamahalaan ang aking sariling mga gawain, masisira ang aking reputasyon sa komunidad ng mga veterano. Ang aking Yebli post, kung saan ako naging founding member mula noong 1972, ay makikita ako bilang isang pasanin. Ang kapatiran ng Marino na nagbigay sa akin ng lakas pagkatapos ng kamatayan ni Eraida ay lalayo sa akin. Walang gustong makisama sa matandang baliw na nawala ang isip. Nagsisimula na si Harito na maghasik ng mga binhing iyon. Sa grocery store, magpapakita siya ng malakas na pag-uusap para marinig ng iba. Tatay, bumili ka na ng gatas kahapon. Naalala mo, hindi ako bumili ng gatas noong nakaraang araw. Pero hindi alam iyon ng mga estranghero. Sa simbahan, igigiyan niya ako sa siko na parang mahina ako. Ingat, tatay, baka matapilok ka. Tinitiyak na makikita ng lahat na inaalagaan niya ang kanyang naghihirap na ama. Ang mga pusta sa emosyon ang pinakamasakit. Kami ni Eraida ang nagtayo ng buhay na ito ng magkasama. Ang bawat piraso ng muebles ay may kwento. Ang hapagkainan sa kusina kung saan kami nagbayad ng mga bill sa loob ng 30 taon. Ang silid tulugan kung saan namatay si Eraida. Hawak ang kamay ko. Kung mawala ang bahay, mawawala ang alaala ni Eraida. Mawawala ang buhay naming magkasama, at mamamatay akong alam na ang nag-iisa kong anak. Ang batang pinagtrabahuhan ko ng 3 trabaho para makapagkolehiyo, ay nakita ko bilang wala ng iba kundi hadlang sa kanyang mana. Pero ang mga Marino ay hindi sumusuko, kahit imposibleng tingnan ang mga logro. Sinimulan ko ang reconnaissance, mga record ng real estate sa county courthouse, mga regulasyon sa pensyon ng militar, mga batas sa pang-abuso sa matatanda. Mayroon akong degree sa batas mula sa Universidad ng Hard Knocks, at 40 taon ng pakikitungo sa burokrasya ng militar. Simple ang matematika. Kailangan ni Harito na ideklarang hindi ako kompetente para nakawin ang aking mga ari-arian. Pero ang kompetensya ay nangangailangan ng ebidensyang medikal. At ang aking mga record sa EA ay malinis. Si Yar. Patricia Hizon ang nag-alaga sa aking ETSC sa loob ng 15 taon.
Ang bawat tagsusuri ay nagpapakita ng parehong resulta. Banayad na karamdaman sa pagkabalisa, maayos na kontrolado ng gamot, ganap na gumagana sa pag-iisip. Ang kaso ni Harito sa hindi kompetensya ay batay sa mga kasinungalingan. At ang mga kasinungalingan ay may paraan ng pagbagsak kapag nalantad sa liwanag ng araw. Natuklasan ko rin ang isang kawili-wiling bagay tungkol sa batas ng ari-arian sa Hilagang Carolina. Ang anumang paglilipat ng titulo na higit sa 50,000 piso ay nangangailangan ng 2 independenteng saksi at notarisasyon ng isang lisensyadong propesyonal. Ang dokumentong inihanda ni Harito ay may isang saksi lang, ang kanyang asawa, at isang notary stamp na mukhang sariwa mula sa office mats. Ang matandang kaibigan ko, si Jimeno Mercado, retiradong koronel at kasalukuyang commander ng Yebli, ay isang notary public. 20 taon na siyang naglalagay ng selyo sa mga dokumento. Isang tingin lang sa papeles ni Harito, at agad niyang makikita ang peking ito. Pero kailangan ko munang hayaan si Harito na gumawa ng kanyang hakbang. Sa terminolohiyang militar, kailangan ko siyang hayaang ilagay ang kanyang puwersa bago ko ipakita ang aking lakas. Malinaw ang mga pusta. Lahat ng itinayo ko, lahat ng kinita ko, lahat ng nilikha natin ni Eraida ng magkasama. Laban doon, may kayabangan, kasakiman, at isang fundamental na hindi pagkakaunawaan si Harito kung sino ang kanyang kinakalaban. Akala niya, ginawa akong mahina ng ETSC. Akala niya, ginawa akong tanga ng edad. Akala niya, ang 30 taon ng serbisyo militar ay larong sundalo lang. Malalaman niya kung ano ang ginagawa ng mga marino sa mga nagbabanta sa kanilang sarili. Pero una, kailangan ko siyang hayaang ihanda ang kanyang bitag. Dahil minsan, ang pinakamahusay na depensa ay hayaang isipin ng iyong kalaban na nanalo na sila. Ang bahay ay nagkakahalaga ng 285,000 piso. Ang aking pensyon ay nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso. Ang aking dignidad ay walang presyo. At malalaman ni Harito na ang ilang bagay ay karapat-dapat ipaglaban. Kahit ano pa ang halaga. Ang batang lalaki ay akala niya naglalaro siya ng dama. Pero ang matandang marino na ito ay naglalaro ng chess. At 3 hakbang na ako nauuna. Ang unang tunay na laban ay nangyari isang Martes ng umaga noong Pebrero. Kinukuha ko ang aking gamot, ang aking pang-araw-araw na gawain sa sertilina at prazosin. Nang kornihin ako ni Harito sa kusina. Kailangan nating mag-usap, tatay. Nakatayo si Lisaya sa likod niya. Nakakrus ang mga braso, handa ang ifon. Lagi itong handa. Tungkol saan, anak? Tungkol sa iyong kalagayan. Inilapag ko ang aking pill organizer. Binili ito ni Eraida para sa akin noong 2019. Asul na plastik na may mga kompartamento para sa araw ng linggo. Tinitigan ito ni Harito na parang ebidensya. Anong kalagayan? Lumalala ka na. Maayos ang pakiramdam ko. Kahapon, 3 beses mo akong tinanong kung kailan ang hapunan. Kasinungalingan iyon. Isang beses lang ako nagtanong ng alas negatibo 4. 00 dahil karaniwang nagluluto si Lisaya ng alas negatibo 5. Pero alas negatibo 6, 30 na noon. Hindi ko naalala iyon. Ayan, iyon mismo ang sinasabi ko. Umupo si Harito sa tapat ko. Ang boses niya ay nagbago sa isang mapagmalaking tono na ginagamit niya sa kanyang mga kliyente sa opisina ng insurance. Tatay, napag-usapan natin ni Lisaya ang iyong pangangalaga. Hindi ko kailangan ng pangangalaga. Kailangan mo ng istruktura, suporta, profesional na tulong. Nakikita ko si Yar Hizon buwan-buwan. Hindi nakatira si Yar Hizon dito. Hindi niya nakikita ang pang-araw-araw na paghina. Pang-araw-araw na paghina. Parang ako ay isang sirang appliance na humihina. Anong paghina? Lumapit si Lisaya, perpektong nakaposisyon ang telepono. Kahapon, inilagay mo ang gatas sa kabinet. Isa pang kasinungalingan. Hindi ko hinawakan ang gatas nila. Kape at tubig lang ang iniinom ko. Hindi ko inisip iyon. Tatay, sinusubukan ka naming tulungan. Tulungan akong ano? Tanggapin ang realidad. Iba ang dating ng salitang realidad mula kay Harito. Parang pag-aari niya ito. Parang ang bersyon niya lang ang mahalaga. Maayos ang aking realidad. Talaga. Kailan ka huling nagbalanse ng tsek? Ikaw na ang humahawak ng aking pananalapi ngayon. Dahil hiniling mo sa amin. Dahil iginiit mo. Dahil nagkakamali ka. Nagkatitigan kami sa ibabaw ng hapagkainan ni Eraida. 30 taon ng mga pinagsaluhang pagkain, mga birthday keke, mga umaga ng Pasko. Lahat iyon ay nawawala sa sandaling ito. Anong mga pagkakamali? Ang bill sa kuryente. 2 beses mo itong binayaran. 1 beses ko lang ito binayaran sa tamang oras, online,
tulad ng ginagawa ko sa loob ng 5 taon. Pero ang pakikipagtalo ay magbibigay lang sa kanya ng mas maraming bala. Naiintindihan ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba talaga kung ano ang nangyayari dito? Tumataas ang boses niya, na may ganitong edge kapag nakikipag-usap siya kay Lisaya tungkol sa pera kapag akala niya, hindi ko naririnig. Sabihin mo sa akin, nawawala ang isip mo, tatay. Ang iyong kalayaan, lahat. Lahat. Napakalaking salita para sa napakaliit na tao. At kailangan nating gumawa ng mga desisyon. Anong uri ng mga desisyon? Sumagot si Lisaya, tungkol sa iyong kalagayan sa pamumuhay. Dito ako nakatira. Sa aming bahay ka nakatira. Aming bahay. Hindi ang aking bahay. Hindi ang bahay na binili ko gamit ang pera ng kapansanan na kinita sa isang palayan sa Vietnam. Iyon ba ang tungkol dito? Lumapit si Harito. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa pamilya. Kaninong pamilya? Ano ang ibig sabihin nito? Wala, anak. Hindi. Sabihin mo ang ibig mong sabihin. Marami akong masasabi tungkol sa mga bayad sa Biembly na siningil sa aking account. Tungkol sa mga bill sa Nordstrom. Tungkol sa mga aplikasyon ng mortgage na natagpuan ko. Sa halip, sinabi ko, pinapahalagahan ko ang lahat ng ginagawa ninyo. Talaga, dahil minsan parang lumalaban ka sa amin. Hindi ako lumalaban kaninuman. Mabuti, dahil naka-schedule kami ng isang pulong. Anong uri ng pulong? Sa isang abogado. Natahimik ang silid. Tiyak na nagre-record na ang telepono ni Lisaya ngayon. Anong abogado? Isang dalubhasa sa mga sitwasyon ng pamilya. Mga sitwasyon ng pamilya. Parang ako ay isang sitwasyon na kailangang pamahalaan. Anong uri ng mga sitwasyon ng pamilya? Mga issue sa kompetensya. Ayan na. Ang salitang hinintay nila sa loob ng mga buwan. Kompetensya. Isang konsultasyon lang, tatay. Wala pang formal. Napakunot si Harito. Ano? Wala pang formal. Tatay, kami ang kaaway dito. Kaaway. Interesanteng kagpili ng salita mula sa isang ninakawan ang aking pera sa loob ng 3 taon. Alam ko. Alam mo ba? Dahil ang iyong saloobin kamakailan. Ano ang tungkol sa aking saloobin? Paranoid ka, kahinahinala, nagtatanong tungkol sa bawat maliit na bagay. Bawat maliit na bagay. Tulad ng aking sariling mga pahayag sa pananalapi. Tulad ng aking sariling koryo. Tulad ng aking sariling bahay. Gusto ko lang maunawaan. Maunawaan ang ano. Kung saan napupunta ang aking pera. Lumapit si Lisaya. Ang iyong pera ay napupunta sa pag-aalaga sa iyo. Lahat ba nito? Ano ang ibig sabihin nito? 720 piso para sa lease ng Biembly. Namula ang mukha ni Harito. Para yon sa iyong transportasyon. May kotse ako. 15 taong gulang na Honda. Maayos itong tumatakbo. Tatay, nararapat kang magkaroon ng mas mahusay. Mas mahusay mula sa anak na nagpapakain sa akin ng mga tira-tira sa mga platong papel. Comfortable ako. Comfortable ka ba? Komportable ka ba talagang makita ang iyong anak na naghihirap sa pagbabayad ng mga bill habang ikaw ay nagtatago ng pera? Nagtatago ng pera. Parang ang pag-iimpok para sa aking libing ay pagiging makasarili. Wala akong itinatago. Kung gayon, pagkatiwalaan mo kaming pamahalaan ito ng maayos. Pinagkakatiwalaan ko kayo. Kung gayon, pirmahan mo ang mga papeles. Anong mga papeles? Ang mga gagawin kaming iyong legal na tagapag-alaga. Legal na tagapag-alaga. Parang ako ay isang bata. Pag-iisipan ko. Bilisan mo ang pag-iisip, tatay. Dahil handa ka man o hindi, alis na ang tren na ito. Tumayo si Harito. Inipit ni Lisaya ang kanyang telepono. Naka-schedule ang pulong sa Huwebes ng 2:00. Huwag gawing mas mahirap kaysa sa nararapat. Iniwan nila akong nakaupo sa hapagkainan ni Eraida. Nakatingin sa aking pill organizer. Pero hindi na ako nag-iisip tungkol sa gamot. Iniisip ko ang voice recorder sa bulsa ng aking kamiseta na nagtala ng bawat salita. At kung paano laging hinintay ng mga marino na ipakita ng kaaway ang kanilang posisyon bago bumalik ng puto. Huwebes ng 2:00. Perpekto. Nagbigay yon sa akin ng eksaktong 48 oras para ihanda ang aking kontra-atake. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog sina Harito at Lisaya, nakaupo ako sa aking maliit na silid sa basement at binuksan ang lockbox na itinago ko sa ilalim ng aking kutson sa loob ng 3 taon. Ibinigay sa akin ni Eraida ang kahon na ito para sa aming ika-negatibo 40 anibersaryo ng kasal. Hindi masusunog na bakal, may kombinasyong lock, sapat ang laki para sa mahahalagang dokumento. Natawa siya nang tinawag ko itong aking war chest. Anong digmaan? Sam, tapos na ang digmaan.
Kung makikita niya lang ako ngayon. Sa loob ng kahon ay mga dokumentong hindi kailanman nakita ni Harito. Hindi kailanman isiping hanapin. Dahil sa isip niya, ang kanyang wasak na matandang ama ay hindi kaya mag-organisa ng listahan ng pamimili, lalo na ang magpanatili ng mga record sa pananalapi. Unang dokumento, ang aking mga pahayag sa pensyon ng Lockheed Martin. 25 taon ng kontribusyon. Pagtutugma ng employer, compound interest. Kasalukuyang halaga, 1,374,412 piso. Akala ni Harito, nabubuhay ako sa 1,250 piso buwan-buwan mula sa kapansanan ng IE. Wala siyang alam tungkol sa account ng Lockheed na nagdedeposito ng 4,200 piso bawat buwan sa isang hiwalay na bangko sa downtown Pagetville. Ikalawang dokumento, ang orihinal na titulo sa bahay na ito. Binili noong Mayo 15, 1,787 gamit ang cash mula sa aking settlement sa kapansanan. Walang mortgage, walang lien, malaya at malinaw na pagmamay-ari sa pangalan ko lamang. Iginiit ni Eraida na itago natin ang orihinal sa aming safety deposit box. Pero inilipat ko ito pagkatapos niya mamatay. Tawagin mo itong Marino Intuition. Ikatlong dokumento, ang aking mga pagsusuri sa medical ng IE. Si Yar. Patricia Hizon, Staff Psychiatrist sa Bliese Army Medical Center. 15 taon ng quarterly assessments. Ang bawat ulat ay nagkonklusyon ng parehong bagay. Ang pasyente ay nagpapakita ng banayad na karamdaman sa pagkabalisa na may kaugnayan sa trauma ng labanan. Maayos na kontrolado ang mga sintomas gamit ang gamot. Walang ebidensya ng paghina ng kognitibo o nabawasang kapasidad. Ang kaso ni Harito sa hindi kompetensya ay batay sa mga kasinungalingan. Ang mga dokumentong ito ay nagpatunay nito. Ika-4 na dokumento. Mga form ng power of attorney. Mga blankong form. Ang mga tunay na mula sa isang lehitimong law firm ay nangangailangan ng 2 independyenteng saksi at notarisasyon ng isang lisensyadong profesional. Inihambing ko ang mga ito sa mga dokumentong gusto ni Harito na pirmahan ko. Ang kanyang papeles ay kulang sa kalahati ng kinakailangang wika at gumamit ng notary stamp na mukhang sariwa mula sa office mats. Pero ang pinakamahalagang item sa kahon ay hindi papel. Ito ay isang maliit na digital recorder na binili ko sa Radio Shack noong 2023. Voice-activated, 60 oras na kapasidad ng storage, built-in na USB charging. Sa loob ng 3 buwan, dokumentado ko ang bawat pag-uusap, bawat malupit na komento, bawat desisyon sa pananalapi na ginawa nang wala ang aking input. 47 minuto na naitalang ebidensya. Si Harito na tinutukoy akong baliw. Si Lisaya na kinukunan ng video ang aking mga episode ng ETSC. Pareho silang pinag-usapan ang aking pera na parang akin na ito. Kapag nakuha natin ang conservatorship, maaari natin ma-access ang kanyang mga benepisyo sa IE. Ang bahay lang ay magbabayad ng ating mga credit card. Sa tingin mo tatagal siya sa nursing home. Lahat iyon ay napanatili sa digital na kalinawan. Ang huling item ay isang business card. Coronel Jimeno Mercado, retiradong Yebli Post, 1,752 commander, lisensyadong notary public, lisensyadong abogado, at kaibigan ko sa loob ng 32 taon. Si Jimeno ay naglingkod sa Desert Storm pagkatapos akong makauwi mula sa Vietnam. Iba't ibang digmaan, paehong kapatiran. Alam niya kung ano ang hitsura ng tunay na ETSC. Alam niya kung ano ang hitsura ng tunay na hindi kompetensya, at alam niya kung ano ang hitsura ng tunay na legal na dokumento. Tinawagan ko si Jimeno noong nakaraang araw pagkatapos banggitin ni Harito ang pulong sa Huwebes. Sam, kailangan mo ba ng representasyon? Siguro. Hindi masyadong makapagsalita sa telepono. Naiintindihan. Gusto mo bang suriin ko ang ilang papeles? Makakatulong iyon. Dalhin ang lahat sa Huwebes ng umaga bago ang iyong pulong. Hindi nagtanong si Jimeno. Ang mga marino ay hindi nangangailangan ng paliwanag kapag kailangan ng tulong ang isang kapatid. Isinara ko ang lockbots at ibinalik ito sa ilalim ng aking kutson. Bukas, sisimulan ko ang paggawa ng mga kopya ng lahat. Sa Huwebes ng umaga, ipapakita ko kay Jimeno ang ebidensya. Sa Huwebes ng hapon, lalakad ako sa pulong na iyon na handa para sa digmaan. Akala ni Harito, kinakalaban niya ang isang naguguluhang matanda na may nanginginig na mga kamay at isip na puno ng bangungot. Sa totoo, kinakalaban niya ang isang marino na may 40 taon ng pagsasanay sa militar. 60 oras ng naitalang ebidensya at 1.3 milyong piso sa mga mapagkukunan. Pero hahayaan ko siyang matuklasan iyon sa mahirap na paraan dahil minsan ang pinakamahusay na estratehiya ay hayaang isipin ng iyong kalaban na nanalo na sila
hanggang sa oras na upang ipakita sa kanila na hindi pa sila nagsimula ng laban. Sabado ng hapon, Pebrero 24, nagdadaos ang mga Juan ng kanilang taunang barbeki sa kapitbahayan. Mahigit 20 pamilya ang nagtitipon sa kanilang likod-bahay para sa mga burger, serbesa, at pakikisalamuha sa maliit na bayan. Iginiit ni Harito na dumalo kami. Mabuti para kay tatay na lumabas, anunsyo niya sa lahat. Hindi na siya masyadong nakikihalubilo ngayon. Alam ko ng mas maigi. Ito ay performance. Si Harito na gumaganap bilang tapat na anak na namamahala sa kanyang naghihirap na ama sa harap ng mga saksi. Puno ang likod-bahay ng mga Juan. Mga bata na tumatakbo sa palaruan. Mga matatanda na nagkukumpulan sa paligid ng mga mesa ng picnic. Ang amoy ng uling at lighter fluid ay nagpapalala ng mga alaala na mas gusto kong kalimutan. Nanatili ako malapit sa bakod, malayo sa karamihan. Pamamahala ng ETSC 101. Kontrolin ang iyong kapaligiran. Sam. Lumapit si Tonyo Rodriguez. Hawak ang serbesa. Staff Sergeant, kasalukuyang aktibo sa tungkulin, nakatalaga sa Bragg, nasa kalagitnaan ng 30S, 2 deployment sa Afghanistan. Lumipat siya 3 bahay ang layo noong nakaraang taon. Hoy Tonyo, kumusta ka? Hindi makareklamo. Paano ka tinatrato ng pagreretiro? Bago ako makasagot, lumitaw si Harito. Ang protektibong ngiti na isinusuot niya sa publiko. Madaling napapagod si tatay ngayon, sabi ni Harito. Hindi ba, tatay? Hindi ako pagod, pero ang pagwawasto sa kanya ay magpapatunay lamang sa kanyang punto. Lahat tayo ay tumatanda, sabi ni Tonyo ng diplomatiko. Ang iba ay higit sa iba, dagdag ni Lisaya. Sumali sa aming bilog, handa na ang iPhone sa kanyang kamay. Nagkaroon ng episode si tatay kahapon. Anunsyo ni Harito sa grupo. Hindi malala kung saan niya inilagay ang kanyang gamot. Isa pang kasinungalingan. Natagpuan ko ang aking mga gamot eksaktong kung saan ko iniwan ang mga ito. Sa kabinet ng kusina kung saan ko itinago ang mga ito sa loob ng 3 taon. Ang ETSC ay maaring makaapekto sa memorya. May nagsabi ng may simpatiya. Lumalala ito, patuloy ni Harito. Minsan hindi niya nakikilala ang mga tao. Kinikilala ko ang lahat ng perpekto. Pero ang pakikipagtalo ay gagawin lamang akong mukhang defensive. Mahirap yan, sabi ni Tonyo, maingat na pinagmamasdan ako. Ang pinakamasama ay ang galit, dagdag ni Lisaya. Nagiging marahas siya kapag naguguluhan. Mahas. Hindi ako nagtaas ng boses sa galit mula noong 1987. Talaga. Nagbago ang ekspresyon ni Tonyo. Alam ng mga marino ang mga marino. Binabasa niya ang sitwasyon. Noong nakaang linggo, naghagis siya ng plato, sabi ni Harito. Diretso sa bintana ng kusina. Hindi ako kailanman naghagis ng kahit ano. Ang tanging sirang bintana ay mula sa bola ng golf ni Harito nang nagsasanay siya ng kanyang swing sa likod bahay. Mukhang nakakatakot, bumulong ang isang tao. Pinamamahalaan natin ito, sabi ni Harito ng marangal. Ang pamilya ay nag-alaga sa pamilya. Ano ang sinasabi ng kanyang doktor? Tanong ni Tonyo. Iniisip ni Yar Hizon na kailangan niya na mas estrukturadong pangangalaga. Mabilis na sagot ni Lisaya. Hindi kailanman sinabi ni Yar Hizon ang anumang ganoon. Pero hindi kilala ng karamihan si Yar Hizon. Nursing home. Tanong ng isang tao. Tinitingnan natin ang mga opsyon, sabi ni Harito. Mahirap, pero kailangan nating isipin ang kaligtasan. Kaligtasan. Parang ako ay isang nakakargang armas na maaring sumabog. Naguguluhan din si tatay tungkol sa pera. Patuloy ni Harito. Kahapon, inakusahan niya kaming nagnakaw sa kanya. Nagkibot ang karamihan ng hindi komportable. Walang mas nakakabagabag sa mga tao kaysa sa drama ng pamilya. Mahirap siguro yon, sabi ni Ginang Juan. Nakakasira ng puso, sumang-ayon si Lisaya. Kapag ang sarili mong ama ay iniisip na ikaw ang kaaway. Kaaway. Ang salitang iyon ulit. Nanahimik akong nakatayo. Hinayaan silang buuin ang kanilang kaso. Ang bawat kasinungalingan ay dokumentado sa voice recorder na nakatago sa bulsa ng aking kamiseta. Gaano katagal siya nakatira sa inyo? Tanong ni Tonyo. 3 taon, sabi ni Harito. Mula nang mamatay si nanay. Hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sarili. Ang hindi kayang pamahalaan ay nangangahulugang pagmamayari ng bahay na nagkakahalaga ng higit sa kinita ni Harito sa 5 taon. Napakabuti ninyo, sabi ng isang tao. Ito ang ginagawa ng pamilya. Tugon ni Harito ng mapagkumbaba. Kahit na walang pasasalamat, dagdag ni Lisaya. Walang pasasalamat. Mula sa babaeng naningil ng 1,500 piso sa pamimili sa aking credit card noong nakaraang buwan. Minsan siya ay gumagala sa gabi,
patuloy ni Harito. Kailangan naming maglagay ng mga kandado sa mga pinto. Hindi ako kailanman gumala kahit saan. Ang mga kandado ay para pigilan akong ma-access ang aking sariling koryo. Naisip mo ba ang pagsasaayos ng gamot? Tanong ni Tonyo. Ang kanyang mga doktor ay nagtatrabaho dito, sabi ni Lisaya. Pero sa totoo lang, sa tingin ko permanente na ang pinsala. Permanente na pinsala. Parang ako ay lampas na sa pag-aayos. Kinakain ito ng karamihan. Kawawang Harito at Lisaya na nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa isang baliw na veteranong matanda na hindi pinahahalagahan ang kanilang kabutihan. Ang pinakamahirap na bahagi ay kapag siya ay nagiging agresibo. Sabi ni Harito, ang boses ay bumaba sa isang bulong sa entablado. Noong nakaraang linggo, nagbanta siyang tatawag ng pulis sa amin. Nagbanta akong tatawag ng pulis pagkatapos makatagpo ng isa pang hindi autorisadong singil sa aking account. Paranoid na delusyon. Dagdag ni Lisaya ng malungkot. Iniisip niya na lahat ay laban sa kanya. Hindi lahat ang laban sa akin, kundi ang dalawang tao na dapat ay pinakamamahal ako. Kaya, sabi ni Ginang Juan ng hindi komportable, napakaganda ng trabaho ninyo sa ilalim ng mahirap na mga pangyayari. Salamat, sabi ni Harito. Nakakatulong ang suporta ng komunidad. Suporta ng komunidad para kay Harito. Habang ang kanyang ama ay nakatayo 3 talampakan ang layo, itinakwil na parang patay na. Iyon ang sandali na gumawa si Tonyo Rodriguez ng isang bagay na hindi inaasahan. Lumapit siya sa akin. Marino sa Marino. Sam, okay ka ba? Ang unang tao sa buong hapon na direktang nagtanong sa akin. Maayos ako, Tonyo. Sigurado ka bang kailangan mo ng anumang bagay? Natahimik ang karamihan. Naghihintay kung ang baliw na matanda ay magkakaroon ng episode. Nasisiyahan lang sa barbecue. Mabuti. Tumango si Tonyo. Alam mo kung saan ako nakatira kung kailangan mo ng anumang bagay. Pinapahalagahan ko iyon. Mabilis na sumingit si Harito. Hindi gusto ni tatay na abalahin ang mga tao. Walang abala, sabi ni Tonyo ng matatag. Ang mga Marino ay nagbabantay sa isa't isa. Ang mga Marino ay nagbabantay sa isa't isa. Ang mga unang salita sa buong araw na naramdaman bilang totoo. Kaya, sabi ni Harito nang hindi komportable sa atensyon ni Tonyo sa akin. Siguro dapat iuwi na natin si tatay. Nagiging balisa siya kapag masyadong matagal sa labas. Hindi ako balisa, pero ang pagtutol ay magpapatunay lamang sa kanilang punto. Sam, sabi ni Tonyo habang kami ay umalis. Bukas lagi ang aking pinto. Salamat. Habang naglalakad pa uwi, halos kumikinang si Harito. Maayos ang naging takbo nito, sabi niya kay Lisaya. Nakita mo ba kung paano nag-react ang lahat? Perpekto, sumang-ayon si Lisaya. Lalo na nang banggitin mo ang karahasan. Karahasang hindi ko kailanman ginawa. Naitala sa perpektong digital na kalinawan. Nang gabing iyon tinawagan ko, si Jimeno Mercado. Kumusta ang iyong barbecue? Edukasyonal. Handa na para sa Huwebes. Higit pa sa handa. Mabuti. Dahil mula sa sinabi mo, ito ay digmaan. Digmaan. Sa wakas, isang taong nakaunawa kung ano talaga ang hinintay natin. Akala ni Harito, ang pampublikong kahihiyan ay sisira sa akin. Sa halip, binigyan niya lang ako ng 20 saksi sa kanyang mga kasinungalingan. At ang mga Marino ay hindi kailanman nakakalimot kung sino ang nakatayo sa kanya kapag nagsimula ang putukan. Dumating ang Huwebes ng umaga na kulay abo at malamig. Gising ako ng 05:00 oras tulad ng bawat umaga sa loob ng 50 taon. Ang mga gawi sa militar ay mahirap mamatay. Sa 08:00, naglakad ako sa Yebli Post 1952, 6 na blok mula sa bahay. Dumaan sa coffee shop kung saan bumibili si Harito ng kanyang mamahaling latte. Dumaan sa bangko kung saan naipon ang aking pensyon ng lihim. Naghihintay si Jimeno Mercado sa kanyang opisina. Suot ang kanyang dress blues. Sa 32 taon na mas bata sa akin. Pero ang uniforme ay humihingi ng payhong respeto na kinita ko sa Vietnam. Sam, mukha kang impyerno. Mas masama ang pakiramdam. Inyabot ko sa kanya ang lockbox. Maingat niyang binuksan ito. Pinag-aralan ang bawat dokumento gamit ang mga mata ng abogado. Magkano ang halaga ng iyong pensyon? 1.3 milyon. At akala nila, broke ka. Nabubuhay sa mga tseke ng kapansanan. Binasa ni Jimeno ang mga pagsusuri sa medical ng IE. Masinsin si Patricia Hizon. Ang mga ulat na ito ay hindi matitinag. Inakusahan ako ni Harito na hindi kompetente. Batay saan? Pinatugtog ko sa kanya ang 47 minuto ng naitalang mga pag-uusap. Dumilim ang mukha ni Jimeno sa bawat kasinungalingan, bawat malupit na komento,
bawat talakayan ng aking pera na parang patay na ako. Ito ay pang-abuso sa matatanda, Sam. Pinansyal at emosyonal. Mapapatunayan mo ba ito gamit ang ebidensyang ito? Talagang. Sinuri niya ang mga peking papeles ng titulo na gusto ni Harito na pirmahan ko. Peking, masamang peking, notary stamp mula sa office mats. Maling legal na wika, kulang sa kinakailangang mga saksi. Kaya, ano ang hakbang ko? Nakasandal si Jimeno sa kanyang upuan. Depende. Gusto mo bang sirain sila ng tahimik o pampubliko? Ano ang pagkakaiba? Ang tahimik ay nangangahulugang mga kasong kriminal, mga demanda, legal na proseso, tumatagal ng mga buwan, napakabisa, napakapribado, at pampubliko. Ang pampubliko ay nangangahulugang mapapahiya natin sila sa harap ng buong komunidad. Mas mabilis, mas dramatiko, pero permanente ang pinsala sa lipunan. Naisip ko ang barbecue noong Sabado. Si Harito na gumaganap ng kanyang tapat na anak, habang inilalarawan akong marahas na baliw sa publiko. Sigurado ka ba? Walang balikan ito. Sigurado ako. Ngumiti si Jimeno. Mabuti, dahil may ideya ako. Hinugot niya ang isang file folder na may markang Memorial Day Committee. Bawat taon, pumipili kami ng Grand Marshal para sa Memorial Day Parade. Lokal na veterano, pinalamutyan ang serbisyo, respeto ng komunidad. Okay, ang komite ngayong taon ay magpupulong sa linggo ng umaga. Naghihintay kami ng isang espesyal, isang may maraming purple hair. Sumikip ang dibdib ko. Jimeno, Sam, nakakuha ka ng 3 purple heart sa Vietnam. Bronze Star, Combat Infantry Badge. Ikaw mismo ang hinintay natin. Hindi na ako gumagawa ng mga parada. Bakit hindi? Mga tao, ingay, ETSC. Pinayagan ka ni Doc Hizon bilang ganap na gumagana. Ang iyong mga record sa medical ay nagpapatunay nito. Tama siya. Pero ang 30 taon ng pag-iwas sa mga tao ay hindi nawawala sa isang gabi. Ano ang tungkol kay Harito? Ano ang tungkol sa kanya? Magagalit siya. Mabuti. Hayaan siyang magalit sa harap ng 800 katao. 800 katao. Ang taunang Memorial Day Parade ay umaakit sa buong bayan. Kailangan kong pag-isipan ito. Walang pag-iisip. O hindi. Naiintindihan ni Jimeno. Ang mga marino. Minsan kailangan mo ng mga utos, hindi mga opsyon. Napakaganda. Ang komite ay magpupulong sa linggo ng 1:00 oras. Iminumungkahi ko ikaw. Ang mosyon ay ipapasa ng walang pagtutol. Paano mo alam? Dahil ako ang chairman. Linggo ng umaga, naglakad ako sa Yebli ng -4. 5 miyembro ng komite ang nakaupo sa paligid ng mesa ng kumperensya. Si Jimeno kasama ang 4 pang veterano mula Korea hanggang Iraq. Mga Ginoo, anunsyo ni Jimeno, kailangan natin ng Grand Marshal. May mga mungkahi. Tanong ni Pedro Williams, veterano ng Navy sa Vietnam. Si Cadelino Aquino, katahimikan. Si Sam Aquino ay nagtanong si Mike Thompson, Korean War Army. Hindi ko siya nakita kamakailan. Mga issue sa pamilya. Diplomatikong ipinaliwanag ni Jimeno. Pero ang kanyang record ay nagsasalita para sa sarili nito. Binasa niya ang aking buod ng serbisyo ng malakas. 3 paglilingkod, Vietnam. Unang dibisyon ng Marino. 3 Purple Heart. Bronze Star Combat Infantry Badge. Presidential Unit. Citation. Diyos ko. Bumulong si Tom Davis. Gulf War Air Force. Ang lalaking ito ay isang alamat. May mga pagtutol. Katahimikan. Ang mosyon ay ipinapasa. Si Sam Aquino, Grand Marshal. Memorial Day 2024. Tinawagan ako ni Jimeno ng hapon na iyon. Opisyal na. Ikaw ang aming Grand Marshal. Ngayon ano? Ngayon inaanunsyo natin ito. Lokal na pahayagan, social media, community bulletin board. Makikita ito ni Harito. Iyon ang punto. Lumitaw ang anunsyo sa Pagetville Observer ng Martes. Pinili ang veterano ng Vietnam bilang Grand Marshal ng Memorial Day, ang Yebli Post 1,752 ay buong pagmamalaki na inanunsyo si Cadelino Aquino, 74, bilang Grand Marshal para sa parada ng Memorial Day sa Lunes. Si Aquino, isang pinalamutyan na veterano ng Marino, ay naglingkod ng 3 paglilingkod sa Vietnam at nakakuha ng 3 Purple Heart, Bronze Star, at Combat Infantry Badge. Ang parada ay nagsisimula ng -11 ng umaga sa City Hall. Nakita ito ni Harito noong Martes ng gabi. Nasa kusina ako nang pumasok siya sa pintuan. Tatay, nakita mo ba ito? Hawak niya ang pahayagan. Nanginginig ang mga kamay. Ano ang nakita? Ang artikulong ito tungkol sa pagiging Grand Marshal mo. Oh, iyon. Oh,
Iyon. Malaki ito. Parada lang ito, anak. Parada lang. Tatay, ito ay isang karangalan. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Dahil inaakala mo na hindi ako kompetente. Naisip ko. Dahil ginugol mo ang 3 taon na inilalarawan akong baliw na matanda. Hindi ito mukhang mahalaga. Hindi mahalaga, tatay. Ang buong bayan ay manonood. Ang buong bayan, kasamang lahat mula sa barbeki, noong Sabado na narinig si Harito na inilalarawan ang aking mga marahas na episode at paranoid na delusyon. Sa palagay ko kailangan nating maghanda. Kumuha ka ng bagong suit. Magpraktis ng iyong pagwagayway. Magpraktis ng pagwagayway na parang ako ay isang sinanay na seal. Kaya ako, tatay, ito ang iyong sandali para magningning. Ang aking sandali para magningning. Habang kinukuha ni Harito ang kredito para sa pagsuporta sa kanyang veteranong ama. Pero, iyon mismo ang hinintay ko. Sa Lunes ng umaga, isasama ni Harito ang kanyang pinarangalang ama sa paada. Magwagayway siya sa karamihan. Tinatanggap ang kanilang paghanga sa pagiging tapat na anak. At pagkatapos ay ipapakita ko sa lahat kung sino talaga si Cadelino Aquino. Hindi ang wasak na matanda na inilaawan ni Harito sa mga barbeki, kundi isang kinalamutyan na marino na may 47 minuto ng naitalang ebidensya at 1.3 milyong dahilan para lumaban. 5 araw ang parada. Oras na para mag-lock and load. Umaga na Memorial Day, 08:00 oras. Handa at nakaayos ang dress blue uniform. Mga medalya na nakaposisyon ayon sa regulasyon. 3 Purple Heart, Bronze Star, Combat Infantry Badge, kumikinang sa sikat ng araw. Hindi ko isinuot ang mga dekorasyong ito sa loob ng 15 taon. Pamilyar ang bigat. Inikot ako ni Harito na parang photographer. Inaayos ang aking kwelyo. Pinapantay ang aking mga ribbon. Tatay, kamangha-mangha ang hitsura mo. Parang tunay na marino. Parang tunay na marino na taliwas sa peking marino na hinintay ko sa loob ng 50 taon. Salamat, anak. Makikita ito ng buong kapitbahayan. Si Ginang Juan, ang pamilya Rodriguez, lahat mula sa barbeki noong Sabado. Lahat na narinig siyang inilalarawan ang aking mga marahas na episode at paranoid na delusyon. Sana hindi ko sila mabigo. Mabigo sila. Tatay, ikaw ay isang bayani. Bayani. Interesante kung paano nagbago ang salitang iyon kapag may mga kamera sa paligid. Nagmaneho kami sa City Hall sa BMW ni Harito. Idinetalya niya ito para sa okasyon. Gustong magmukhang maganda para sa mga kapitbahay. Tandaan na magwagayway, tinuruan niya. Ngumiti, makipag-eye contact, ipakita ang mga medalya. Ipakita ang mga medalya na tinawag niyang junk sa loob ng 3 taon. Ang lugar ng pag-aayos ng parada ay puno ng aktibidad. Ang high school marching band ay nagtutono ng mga instrumento. Ang mga tropa ng Boy Scout ay nag-organisa ng mga watawat. Ang mga lokal na politikong nagsasanay ng kanilang mga ngiti ng politikong. Lumapit si Jimeno Mercado sa buong dress uniform. Ang mga agila ng koronel ay nahuhuli ang liwanag ng umaga. Sam, handa ka na ba para dito? Handa. Mabuti. Sasakay ka sa lead convertible. Ipapakilala kita sa reviewing stand. Lumapit si Harito. Iniaabot ang kanyang kamay. Coronel Mercado, ako si Harito Aquino, anak ni Sam. Kinamayan siya ni Jimeno ng magalang. Ikinagagalak kang makilala. Salamat sa karangalang ito. Nasasabik na si tatay. Nasasabik na si tatay. Parang ako ay isang bata na naghihintay ng Pasko. Kinita ng iyong ama ang karangalang ito, 50 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Jimeno ng malamig. Kinikilala lang natin ito ng maayos. Iniabot sa akin ng Pae de Marshal ang isang maliit na watawat ng Amerika at tinulungan akong makasakay sa lead convertible. Pulang Mustang, bukas ang bubong, perpekto para sa visibility. Sina Harito at Lisaya ay nagposisyon sa kanilang sarili sa reviewing stand. Unang hanay, kung saan makikita ng lahat ang tapat na pamilya na sumusuporta sa kanilang veteranong ama. 1,100 oras, nagsimula ang paada. Gumulong kami sa High Street sa bilis ng parada. Dumaan sa daan-daang manonood na nakapila sa mga bangketa, mga bata na nagwagayway ng mga watawat, mga veterano na sumaludo, mga pamilya na sumisigaw. Nagwagayway ako ng mekanikal, nakatuon sa reviewing stand sa unahan, kung saan naghihintay si Harito na handa ang kanyang kamera. Huminto ang convertible sa mikropono. Lumapit si Jimeno. Mga kababaihan at mga ginoo, ang aming Grand Marshal, veteranong marino na si Cadelino Aquino. Magalang na palakpakan. Ipinagpatuloy ni Jimeno, naglingkod si Sam ng 3 paglilingkod sa Vietnam kasama ang unang dibisyon ng Marino, nasugatan ng 3 beses, pinalamutyan para sa katapangan,
25 taon sa mga kontratista ng militar pagkatapos ng kanyang serbisyo. Nakatuon ang atensyon ng karamihan. Hindi na ito seremonyal lamang. Kinita ni Sam ang 3 Purple Heart, Bronze Star, Combat Infantry Badge, at Presidential Unit Citation. Kinakatawan niya ang pinakamahusay sa aming tradisyon ng militar. Mas malakas na palakpakan. Tumayo na ang mga tao ngayon. Iniabot sa akin ni Jimeno ang mikropono. Sam, gusto mo bang magsabi ng isang bagay? Ito ang sandali. 800 katao ang nanonood. Si Harito ay nagniningning ng buong pagmamalaki. Kinukunan ni Lisaya ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo. Ang mga medalya ay sumasalamin sa sikat ng araw. Salamat sa karangalang ito. Ang aking boses ay dinala sa buong karamihan. Matatag at malinaw. Sa loob ng 3 taon, sinabi ng ilang tao sa inyo na ako ay isang wasak na matanda. Naguguluhan, marahas, hindi kompetente. Bumagsak ang ngiti ni Harito. Nakikita ko siya sa aking peripheral vision. Nagpapalit ang pagkalito sa pagmamalaki. Sinabi nila na may mga episode ako, na nagtatapon ako ng mga bagay, na hindi ko nakikilala ang mga tao. Natahimik ang karamihan. Hindi ito ang tipikal na talumpati sa Memorial Day. Sinabi nila na paranoid ako, na inakusahan ko ang aking sariling pamilya ng pagnanakaw sa akin. Si Harito ay umiiling na ngayon. Sinusubukang senyasan akong tumigil. Ibinaba na ni Lisaya ang kanyang telepono. Ngayon, gusto kong malaman ninyo ang katotohanan. Inabot ko ang aking jacket at hinugot ang isang Manila envelope. Sa loob ng 3 taon, ang aking anak na si Harito at ang kanyang asawang si Lisaya ay sistematikong nagnanakaw ng aking pera. Nagpeke ng mga dokumento at naglano na ideklarang hindi ako kompetente para magnakaw ng aking bahay. Mga hingal mula sa karamihan. Tumayo si Harito, namumula ang mukha. Tatay, naguguluhan ka. Hindi ako naguguluhan, anak. Ako ay isang marino. Binuksan ko ang envelope. Hinugot ang mga dokumento. Ito ang aking pahayag sa pensyon ng Lockheed Martin. 1,300,000 piso na hindi alam ni Harito na umiiral. Nagmurmul ang karamihan. May sumigaw, Santo. Ito ang aking pagsusuri sa medical ng EA mula kay Yar. Patricia Hizon. CP. Walang ebidensya ng paghina ng kognitibo o nabawasang kapasidad. Dulo ng CP. Si Harito ay nagtutulak na sa karamihan ngayon. Sinusubukang maabot ang platform. At ito, inangat ko ang digital recorder. Naglalaman ng 47 minuto ng naitalang mga pag-uusap kung saan tinutukoy ako ng aking anak na baliw. Pinag-usapan ang aking pera na parang patay na ako. At naglano na ilagay ako sa isang nursing home habang siya ay nakatira sa aking bahay. Sumabog ang karamihan, mga boses na sumisigaw, kahihiyan, nakakadiri. Naabot ni Harito ang platform. Tatay, pakikalmahan mo. Nagkakaroon ka ng episode. Hindi ako nagkakaroon ng episode, Harito. Nagkakaroon ako ng pagtutuos. Lumapit si Jimeno na may leader folder. Ako si Coronel Jimeno Mercado, commander ng Yebli at lisensyadong abogado. Sinuri ko ang ebidensya ni Cadelino. Ang narinig ninyo ngayon ay bumubuo ng pang-abuso sa matatanda, panloloko sa pananalapi, at pagpepek. Iniabot niya sa akin ang isang dokumento. Ito ay isang restraining order na epektibo agad. Nagbabawal kina Harito at Lisaya Aquino na pumasok sa ari-arian ni Cadelino o ma-access ang kanyang mga account sa pananalapi. Iniabot ko ang mga papeles kay Harito. Naisilbi ka na. Tumayo na ang karamihan ngayon. Ang ilan ay sumisigaw. Ang iba ay hinuhusgahan sina Harito at Lisaya. Mga telepono na nagre-record ng lahat. Si Tonyo Rodriguez ay nagtulak pasulong. Ang boses ng staff sergeant ay tumagos sa ingay. May kailangan ka ba, Sam? Ang transportasyon pauwi ay mapapahalagahan. Roger that. Umurong si Harito. Mga papeles na gusot sa kanyang kamao. Tatay, maayos natin ito. Pulong ng pamilya, kami lang. Wala nang mga pulong ng pamilya, anak. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dadaan kay Coronel Mercado. Pero, tatay, iyon ay G. Aquino sa iyo. Humiwalay ang karamihan, habang sina Tonyo at 2 iba pang marino ay bumuo sa paligid ko. Honor guard para sa paglalakad patungo sa truck ni Tonyo. Sa likod natin, sina Harito at Lisaya ay nakatayo sa platform. 800 katao ang nakatingin sa kanila ng may pagkasuklam at pagkabigo. Habang kami ay nagmaneho palayo, naririnig ko ang karamihan na nagbubulungan pa rin sa galit. Sa gabi, kumakalat na ang kwento sa buong Pagetville. Sa bukas, malalaman ng lahat kung ano ang sinubukan gawin nina Harito at Lisaya. Saan, Rin, Sam? Sa bahay. Ang aking bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon,
Naramdaman ko ulit na totoo ang salitang iyon. Ang Martes ng umaga ay nagdala ng mga kahihinatnan. Wala na sina Harito at Lisaya ng 0600. Ang moving truck ay puno ng kanilang mga gamit. Pinanood ng mga kapitbahay mula sa mga bintana habang sila ay umalis ng may kahihiyan. Hindi makatagpo ang mga mata ng sinuman. Sa tanghali, ganap na epektibo ang restraining order. Inihatid ng deputy ng sheriff ang opisyal na abiso. Sina Harito Aquino at Lisaya Aquino ay ipinagbabawal na pumasok sa 800 at 47 Pin Street o makipag-ugnayan ng direkta kay Cadelino Aquino. Mas mabilis ang pagtutuos sa pananalapi. Tumawag ang Wells Fargo ng 1,400 oras. Ang account na hinawakan ni Harito ay nagpakita ng hindi otorisadong mga singil na umaabot sa 47,000 piso sa loob ng 3 taon. Mga bayad sa Biembly, pamimili sa Nordstrom, mga bill sa restaurant, kahit isang bakasyon sa Myrtle Beach na hindi ko kailanman ginawa. G. Aquino, binabaligtad natin ang lahat ng hindi otorisadong singil at ini-freeze ang account. Nagsasampa rin kami ng ulat sa panloloko sa FBI. FBI ang lisensya sa insurance ni Harito ay nangangailangan ng malinis na record ng kriminal. Isang kumbiksyon sa panloloko at tapos na ang kanyang karera. Ang Miyerkules ay nagdala ng mga kahihinatnan sa lipunan. Kumatok si Ginang Juan sa aking pinto na may dala na kaserol at humingi ng paumanhin. Sam, pasensya na. Wala kaming ideya kung ano ang ginagawa ni Harito sa iyo. Salamat, Ginang. Ang buong kapitbahayan ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Dapat naming nakita ang mga palatandaan. Walang inaasahan na magsinungaling ang pamilya. Gayunpaman, kung kailangan mo ng anumang bagay, mga groceries, sakay sa mga appointment, magtanong lang. Sa Huwebes, umabot ang kwento sa Peguetville Observer. Artikulo sa unang pahina, lokal na veterano ay naglantad ng panloloko ng pamilya sa Memorial Day Parade. Ang reporter ay nakapanayam ng mga manonood ng paada. Lagi kong naisip na may kakaiba sa kung paano tinatrato ng anak na iyon ang kanyang ama. Sabi ng saksi na si Margarita Davis. Gayon alam natin kung bakit. Nakakadiri na pag-ugali, dagdag ng veteranong si Tom Wilson. Ang mga marino ay hindi iniiwan ang mga marino. Ang pamilya ay hindi dapat iwanan ang pamilya. Ang Biyernes ay nagdala ng mga legal na kahihinatnan. Tumawag si Coronel Mercado na may mga update. Ang opisina ng District Attorney ay nagsasampa ng mga kaso. Pang-abuso sa matatanda, panloloko sa pananalapi, pagpepeke, konspirasyon. Sina Harito at Lisaya ay nahaharap sa 2 hanggang 5 taon bawat isa. Ano ang tungkol sa restitusyon? Buong pagbabalik ng ninakaw na pondo kasama ang mga pinsala. Babayaran nila ang bawat sentimo, at ang bahay, sa iyo, malaya at malinaw. Ang peking titulo ay hindi kailanman naisampa, kaya walang legal na komplikasyon. Si Harito ay masyadong kumpiyansa, masyadong sabik. Naglano siyang isampa ang peking papeles pagkatapos na ideklarang hindi ako kompetente. Ang kanyang kasakiman ay nagbabaya sa kanya. Ang Sabado ay nagdala ng pinakakasya siyang kahihinatnan. Si Tonyo Rodriguez ay huminto na may balita mula sa kanyang asawa, na nagtatrabaho sa opisina ng insurance. Tinanggal si Harito kahapon. Patakaran ng kumpanya, walang mga empleyado na may pending na kaso sa panloloko. Ano ang tungkol sa kanilang Biembly? Kinuha noong Miyerkules. Lumalabas na 3 buwan silang nahuli sa mga bayad. Si Harito ay nagnanakaw ng aking pera para mapanatili ang isang lifestyle na hindi niya kayang bayaran. Ngayon nawala sa kanya ang lahat. Trabaho, kotse, bahay, reputasyon. Saan sila nakatira? Sa lugar ng nanay ni Lisaya. 2 silid tulugan na apartment sa kabilang bayan. Mula sa aking 285,000 pisong bahay patungo sa apartment ng nanay ni Lisaya. Kumpleto ang pagbabaliktad. Ang linggo ay nagdala ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Puno ang Iebly Post para sa lingguhang pulong. Kumalat ang balita sa komunidad ng veterano. Inanunsyo ni Sam, Commander Mercado, nagbotohan ang post ng walang pagtutol. Itinatag natin ang Cadelino Aquino Elder Advocacy Fund para tulungan ang iba pang mga veterano na nahaharap sa pang-abuso ng pamilya. Pumalakpak ang silid. Mga marino, sundalo, mandaragat, airmen, lahat ay naiintindihan na ang pagtataksil ng pamilya ay mas masakit kaysa sa anumang putok ng kaaway. Salamat. Magugustuhan niyon ni Ereida. Ang Lunes ay nagdala ng pangwakas na kahihinatnan. Tumunog ang aking telepono ng 10:30 oras. Hindi kilalang numero. Tatay. Ang boses ni Harito ay maliit at natalo. Ako si G. Aquino. Tatay, pakikalmahan mo. Maari ba tayong mag-usap?
Ang lahat ng komunikasyon ay dadaan kay Coronel Mercado.